bigyan po natin ng example. Halimbawa po, yung salitang trono, gawin natin siyang symbolismo noong office of authority. Kung titignan niyo po sa larawan, merong hari nakaupo sa kanyang trono. So, what God has been ordained is exousia, the office of authority or the general principle of civil rule, not the specific person. So, God ordained the office of authority or the throne, yung tronong kanyang inuupuan, yung kanyang pamahalaan. No? Not the specific person who sits on the throne. Yun po yung in-establish ng God, ng ating Panginoon Diyos. Hindi yung masamang tao na humahawak ng kapangyarihan. Mamaya, bibigyan natin ng discussion yung tungkol dyan. Tuloy na po natin yung ating binabasa sa Romans chapter 13. Dito po sa verse 3 to verse 7, no, sabi po dito, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. Diba? Yun sana yung mandato ng mga hari o mga presidente na naluluklok sa pwesto. Dapat sila yung, hindi sila kilabot ng mga taong gumagawa ng mabubuti. Dapat kilabot sila ng mga taong gumagawa ng masama. O kaya ang sabi dyan, gusto mo bang mawala yung takot sa mga nasa pamahalaan? Gawin mo ang tama at makakatanggap ka o makakasumpong ka ng pagpuri. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agent of wrath, to bring punishment on the wrongdoers. Yun sana ang trabaho ng isang namamahala. No? Ang sabi diyan, sila yung tumatayong God's servant para gumawa ng mabuti, maglingkod ng tama sa mga taong bayan. No? Sila yung, sabi nga dyan, hindi walang kabuluhan ng kanilang pagdadala ng tabak. Ano ba yung simbolismo ng tabak? Di ba? Meron silang kapangyarihang magpataw ng parusa. Di ba? Sabi dyan, they are God's servants, agent of wrath to bring punishment on the wrongdoers. Kaya matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat may parusang maghihintay sa'yo. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang kanilang pagdadala ng tama. Sila yung God's agent na kaya magpataw ng ganitong parusa. Therefore, it is necessary to submit to the authorities not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Di ba po? Yun yung magandang layunin ng gobyerno eh. Yung gobyerno o yung pamahalaan, maging terror sa mga gumagawa ng masama at maging mabait naman sa gumagawa ng mabuti. Yun yung magandang layunin ng gobyerno. Yun yung sinasabi niya Apostol Pablo na doon, na huwag nating labanan yung ganung establishment ng Diyos. No? Dahil meron silang tabak, may binigay na kapangyarihan sa kanila ang Diyos para ipaglingkod ito ng tama sa taong bayan. Magbigay ng parusa sa dapat parusahan at magbigay naman ng papuri sa mga gumagawa ng mabuti. Verse 6, this is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Diba? Kaya kayo nagbabayad ng buwis. Alam niyo po, yung tax o yung buwis, yan po ang bloodline of the state. Yan po ang sinasabi nilang dugo ng isang sovereign state. No? Sa pamamagitan ng buwis na yan, nasusustain natin yung mga pangangailangan natin when it comes to the infrastructure, health, pangangailangan ng mga constituent o ng mga taong bayan na sa ilalim ng gobyerno. So kaya tayo nagbabayad ng buwis para magamit nila sa kanilang paglilingkod. Para din naman sa benepisyo ng bawat isa sa atin, no? Na dapat
natatanggap natin ito, i-enjoy natin itong mga benepisyong ito na ipinaglilingkod sana ng mga hari o ng mga presidente na nanunungkol sa kapangyarihan. Ang sabi po sa verse 7, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Nakita niyo yung sitwasyon po nila, naintindihan niyo po yung pinangungutan ng mga talata. Yung kasaysayan na nangyari sa kanila. Pero ang sabi sa kanila ni Apostol Pablo, if you owe taxes, pay taxes. Revenue, then revenue. If respect, respect. If honor, honor. Sa kabila po nung kanilang natatanggap sa persecution. No, katulad din sa panahon natin ngayon, na hindi natin ibinubuyo ang ating mga kapwa Kristiyano na magkaklas o lumaban sa pamahalaan, na maging rebellious, na pumasok sa isang trouble, kundi ibigay natin yung nararapat nating obligasyon, lalo na sa gobyerno. Buwis sa dapat buwisan, diba? Takot sa dapat katakutan. Yun po yung ating makukuhang aral dito sa ating binabasa mga talata. So when they are no longer exercise their power according with God's will, no? Siyempre tatanungin nyo, paano yung mga leaders na hindi naman nila ginagamit sa mabuti yung kanilang kapangyarihan? No? Inaabuso nila. Nagkakaroon ng korupsyon sa kanilang pamamahala. So, anong gagawin natin? So, when they are no longer exercise their power according with God's will, when their discretion contradicts to the commandments of God, sino na po ang susundin natin? Let's read Acts chapter 5, verse 29. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Sapagkat ang Diyos ang higher authority, dahil siya nga ang nagbibigay ng kapangyarihan. Sabi nga, walang kapangyarihan hindi galing sa Diyos. Yun po yung pinaliwanag natin kanina. Na dapat muna tayong magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So, siguro marami tayong mga katanungan sa bakit may mga politiko, may mga leaders na hindi natin napapanagot sa batas. No? Kailangan natin maintindihan na sa mundong ito talaga umiiral yung injustice, yung inequality. No? Merong mga tao hindi napapanagot sa batas. Pero itong mga leaders na nagkaroon o binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang mamahala at hindi nila ipinaglingkod sa mabuting paraan, makakasiguro sila na matatanggap nila yung karapat-dapat na parusa sa kanila pagdating ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Yung kanilang pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Hindi man natin sila napanagot sa batas natin mga tao, pero sa batas ng Diyos, mananagot yung mga taong gumawa ng mga ganitong kasamaan. Lalo na po yung mga binigyan ng pagkakataong makapamahala, makapaglingkod sa taong bayan. No? So yun po yung aking gusto po ipaabot sa inyo. At isang bagay na lang po, gusto ko pong pansinin ninyo yung logo ng ating Commission on COMELEC, Commission on Election or COMELEC. Gusto ko po tignan nyo dyan yung Latin maxim na tinatawag na Vox Populi, Vox Dei. Latin maxim. Sa English po, ang tawag po dyan, the voice of the people is the voice of God. Yan po yung yung parang saying ng Commission on Election natin. The voice of the people is the voice of God. Ngayon ang tanong, totoo po ba yan? Na ang tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos? Naniniwala po ba kayo dyan? That the voice of the people is the voice of God. Kung pa gusto ng karamihan, yun na rin ang gusto ng Diyos. Ako po hindi sumasang-ayon.